Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang purpose niyan, ng pagdeklara ni Sara, parang ipakita na sigurado siyang tatakbo at siya ang pinakamalakas na kandidato sa pagkapresidente. Kaya mag-ingat yung mga kongresista, mag-ingat yung mga nagkukomentaryo ng issue kay Sara. So, ang tanong, mapigilan kaya ng ginawang pagdeklara ni Sara ang impeachment niya at yung pagkalat ng mga iba pang issue sa kanya? Ako sa tingin ko, hindi. Ngayon pa lang, halimbawa si Larry Gadon, si Attorney Gadon, dati yan supporter ng Duterte, si Larry Gadon. Ay ngayon, talagang napaka-aktibo ni Gadon laban kay Sara Duterte. Siyempre maraming alam si Larry Gadon sa Duterte kasi dati siyang kasama dyan eh. O ngayon, anong linabas na issue ni Gadon? Sabi ni Gadon, ito totoo ito. Nagpa-survey ang Malacanang noon, noong 2021, middle part of 2021, ng kung sino ang malakas na presidential candidates. Hindi nila ginamit dito yung Pulse Asia at saka SWS kasi alam naman natin mga bayaran yung mga yan propagandist yung mga yan. Kaya ang ginamit nila dito sa survey na ito ay yung mga congressman. The congressmen were asked to conduct an internal survey within their districts. At doon ay lumabas na ang number 1 ay si BBM. Ang number 2 si Lenny. Ang number 3 is Isko. Number 4 si Sara. Kaya nga, ang tigas ng paninindigan niya noon na hindi siya tatakbong presidente kasi alam niya wala naman siyang boto. Kaya hindi tumuloy si Sara na tumakbo bilang presidente. Nagpa-survey pala ang Malacanang. Yun ang sabi ni Gadon. Nagpa-survey ang Malacanang. Siyempre, presidente nun si Duterte, yung father niya, si Digong. Gusto sana ng ama niya, ni Digong, na tumakbo siyang presidente, si Sara. Kaya lang, VP Sara, pang-apat lamang umano sa internal survey ng Malacanang noong 2021, kaya hindi natuloy sa pagtakbong Pangulo noong 2022. Yan ang sinabi ni Gadon. Ano to Kay Gadon itong... Yan sabi ni Gadon. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Gadon dito, linabas niya ito, yung 2022, gusto ni Duterte, ni Digong, tumakbo si Sara. Nagpa-survey. Sa internal survey, pang-apat lang si Sara. So, nag-decide si Sara wag nang tumakbo. Kaya di ba nag-ano na lang siya? Nag-mayor na sana ng Davao. Nag-file na siya ng Certificate of Candidacy sa Davao. Noong 2021, nag-survey ang Malacanang, internal survey, pang number 4. Kaya pala si Sara ayaw tumakbo talaga. Kaya lang si Duterte, si Digong, gusto tumakbo siya. Sabi yata, kaya yan. Kahit pang-apat ka, kayang habulin yan. May makinarya tayo ang administrasyon. Kaya lang ayaw daw ni Sara talaga. Kasi nga, pang-apat. Yan yung nireveal ni Gadon. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung isang issue kay Sara. Nilabas ni Gadon yan. Kasi, ang pinapakita ni Sara, siya ang nagpanalo kay PBBM. Kumbaga, di ba, dun sa pahayag ni Sara nung isang araw, patawad. Di ba? Sabi ni Sara. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Parang sinasabi niya na kung hindi sa tulong niya, hindi mahahalal si PBBM na Pangulo. Pero sabi ni Gadon, hindi. Sa totoo lang, wala namang masyadong pwersa si Sara kasi sa survey pa nga lang, noong 2021, internal survey ng Malacanang, pang-ano lang daw si Sara, pang-apat. Kaya hindi tumuloy. Hindi tumuloy na tumakbo. Kaya lang, may bagong offer si Gloria. Si Gloria yung sa kasi Amy Marcos. Ang inoffer nila kay Sara, vice ni BBM. Yun. Di nakita na ngayon ni Sara yung sige, vice. Kasi sa presidente, hindi. Pang-apat sa survey, ayon kay Larry Gadon. Ang nakikita kasi ni Duterte, delikado yung mga ginawa niya Imaginin mo, alam naman ni Duterte, ang dami niyang pinapatay. So gusto niyang makasigurado, dapat ang presidente, anak niya, para hindi talaga siya bibitawan. Pangalawa, kung may mangyari sa anak niya na presidente, yung vice president, anak niya na naman. Anak. Anak as in anak.
Oh, si Bongo. Parang anak niya na yan, higit nga sa anak. Kaya ang gusto ni Duterte noon, anak niya si Sara, saka parang anak niya na si Bongo. Yun ang gusto ni Duterte. Kaya lang nung nagpa-survey nga, pang-apat lang si Sara. Kaya ayaw daw ni Sara. Sabi ni Gadon. So, nag-decide na lang si Sara mag-mayor. Di ba? Nag-file si Sara ng mayor eh. Oh, walang nagawa si Duterte. Ang problema, kinausap si Sara nila Amy at ni Gloria na mag-vice na lang. O, nag-vice kay PBBM. Ngayon, yun yung sinasabi ni Sara na kung hindi dahil sa kanya, hindi mananalo si PBBM. O, yun. Kaya patawad daw sa mga tao. Kumbaga patawad kasi hindi naging magandang leader, presidente si PBBM. Kaya kung hindi man niya naging magandang presidente, mayroon siyang papel diyan kasi tinulungan niya. Pero ang totoo, sabi ni Larry Gadon, wala namang masyadong pwersa yan si Sara. Kasi ano lang naman yan, pang-apat lang yan sa internal na survey nila. Ganon katindi si Gadon. Ha? Ganon katindi si Gadon. Binibira talaga si Sara. At saka, ang sabi ni Gadon, wala! Hindi naman mananalo yan si Sara Duterte. Alam nyo, mas matindi si Gadon eh. Ha? Sabi ni Gadon, wala! Hindi naman yan. Paano naman mananalo yan? Wala namang nagawa. O grabe naman ang bansa natin kung mananalo yan, wala namang nagawa. Sabi nga ni Yussi Claire Castro, pag naglaban si Leni at saka si Sara, ang pagkukumpara ni Yussi Claire Castro, aksyon versus bakasyon. Natawa ako doon. Nakita nyo ba yon? Or former VP Leni versus VP Sara. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon, nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho, suhestyon na igagalang, patawad pero hindi napapanahon. Sabi ko, ang tindi. Ha? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kaya sabi ni Larry Gadon, wala naman yan. Si Sara Duterte hindi mananalo yan. Sino naman nagsabing mananalo yan? Wala namang nagawa. Sabi nga ni Yussi Claire Castro, aksyon versus bakasyon. Sa katunayan, sabi ni Gadon, pang-apat nga lang yan sa survey ng presidente noon. Presidente na noon si Digong, nagpa-survey, internal survey ang Malacanang umano, pang-apat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.